Sa kwentong ito, tila nagkaroon ng matinding paghahanap ang grupo para sa kanilang mga kasama, ngunit walang anumang resulta. Sa kabila nito, napag-alaman nila na buhay pa ang mga nawawala, kaya nagpasya silang tapusin na ang paghahanap. Nagpakita ng pagpapahalaga si Jinbei sa pagsisikap ng mga mandirigma sa paghahanap, ngunit ipinaalala rin niyang limitado na ang kanilang supply. Napagpasyahan ng grupo na pumunta na sa kanilang susunod na destinasyon, ang Elbaf, at doon na lamang hintayin ang mga nawawala. Sa kabila ng kakulangan sa supply, masigla pa rin silang nagdiwang, puno ng pag-asa, at itinakda ang kanilang kurso pabalik sa Elbaf. Sa isang malamig at malayong lugar, naglakbay sina Luffy at ang kanyang mga kasama sa isang gubat na punong-puno ng higanteng puno at kakaibang tanawin. Habang naglalakad sila, hindi maiwasan ni Luffy ang mamangha sa laki ng mga bagay sa paligid. Grabe! Ang laki! Ang taas kaya ng punong ito. Libo-libong taon na kaya itong nakatayo. Bulalas niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanilang pag-usad, dumaan sila sa isang mahaba at lumang tulay na nakabitin sa pagitan ng mga bundok. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha, at hindi nila maiwasang manginig. Ang lamig-lamig. Ang tulay na ito, ang haba. Sabi ng isa sa kanila habang dahan-daang tumatawid. Sa dulo ng tulay, bumulaga sa kanila ang isang napakalaking kastilyo na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ano to? Kastilyo ba yan o puno lang na mukhang kastilyo? Ang laki talaga. Sambit ni Luffy, habang tumitingala siya sa nakabibighaning istruktura. Sa gitna ng kanilang paghanga, biglang narinig nila ang pagkaluskos ng mabibigat na yapok mula sa malayo. Bilisan nyo! Magtago kayo! Paparating ang mga higanti! Sigaw ng isa sa kanila, na agad na tumakbo palayo sa tulay. Nagulat ang lahat, lalo na si Luffy, na bahagyang natulala sa laki ng lugar. Ang laki talaga ng lahat dito. Nahihilo na ako, sabi niya, habang pilit na sinusundan ang mga kasama. Sa di kalayuan, bumagsak ang mabibigat na hakbang ng mga higanti, unti-unting lumalapit, habang ang lamig ng hangin ay lalong tumatago sa kanilang mga buto. Habang nasa gitna ng kanilang pakikipagsapalaran, ipinakilala ang dalawang miyembro ng New Giant Warrior Pirates, Goldberg, isang chef na tila puno ng sigla, at Gerd, ang doktor ng barko. Kasama si Goldberg na nakangiting naglalakad, habang ang kanyang malaking katawan at masayahing disposisyon ay kapansin-pansin. Bakit naman pinili ni Hodgeruden na maging kakampi natin yang weirdo na yan? Tanong ng isa sa kanila, may halong pag-aalinlangan. Sumagot ang isa, syempre. Dahil mahusay siyang Timonero, di ba? Habang nag-uusap ang mga higanti, si Gerd ay kalmadong nakatayo, isang kwago ang nakapahinga sa kanyang braso. Casual niyang binanggit, nakita mo naman yung uwak niya, di ba, Piper? Nang dinala ng ibon yung maliit na barko. Samantala, si Goldberg ay malakas na tumawa at parang aliw na aliw sa sitwasyon, animoy walang iniintindi. Sinabi naman ng isang kasama, hindi ko talaga matiis yang taong yan. Mas malaking kahihiyan pa siya sa Elbaf kaysa kay Loki. Ipinakita rin nila na sa kabila ng sigasig ni Goldberg, malinaw ang kanilang patakaran sa pagharap sa mga dayuhan. Siyempre, kailangan namang hulihin ang mga intruder, pero sa ngayon, mukhang kailangan lang muna nating pasayahin si Road. Sa ganitong kakaibang grupo, puno ng kakaibang personalidad at alitan, siguradong magdadala sila ng maraming kasiyahan, at gulo, sa kanilang paglalakbay. Sa kwentong ito, ang mga tauhan ay nasa isang lugar na mukhang malamig at may nyebe. Si Luffy at ang kanyang mga kasama ay tila nagtatago dahil sila ay mga intruders o mga taong di inaasahang dumating. Habang nagtatago, naririnig nila ang mga higanti na nag-uusap tungkol sa Elbaf, isang lugar na kilala sa mundo ng mga higanti. Nabanggit din na may isa pang tauhan na tinatawag na Road, na kailangan nilang hanapin o bantayan. Ang isang tauhan ay nakaramdam ng pagkabahala nang marinig ang isang tunog, ngunit hindi sigurado kung ito ay tunay na banta o imahinasyon lamang. Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga higanti upang hulihin ang mga intruders na nasa paligid. Ang kwento ay nagpapahiwatig ng tensyon at pagiging mapagbantay, habang ang mga tauhan ay sinusubukan na umiwas sa kapahamakan. Sa pagpapatuloy ng kwento, ang mga tauhan ay nasa harap ng isang mahabang tulay na lubid na nakabitin sa itaas ng isang bangin. Ang tulay ay kumikilos at tila mahina, na nagdadala ng takot at kaba sa kanila. Kung hindi sila magmamadali, aabutan sila ng mga higanti at wala na silang mapagtataguan.
Habang sila ay tumatawid, napansin nila ang kagubatan sa ibaba na puno ng mga gutom na lobo, kaya't kailangan nilang mag-ingat. Ang isang tauhan ay nagpapakita ng tapang, tinawag itong pagsubok ng matapang na mandirigma, habang ang iba ay nag-aalala sa dami ng butas sa tulay na maaaring ikahulog nila. Si Luffy ay biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan, na tila may kakaibang nangyayari. Tinanong siya ng kanyang kasama kung ano ang problema, at napagtanto nilang parehong nararamdaman nila ang kakaibang sensasyon. Ang eksena ay nagpapakita ng pagsubok sa lakas ng loob at katapangan ng mga tauhan habang hinaharap nila ang isang mapanganib na hamon. Sa pagpapatuloy ng kwento, narinig ng isa sa mga tauhan ang isang malakas na sigaw o alingaw-ngaw mula sa kagubatan. Naaalala niya na narinig niya ang tunog na iyon noon sa Land of Blocks, at naniniwala siyang iyon ang pinagmulan ng sigaw ng labanan. Napagdesisyonan niyang hindi maaaring hayaang mag-isa ang isa pang kasama at pumunta sa kagubatan ng walang gabay. Habang nagpapasya kung ano ang gagawin, nagpasyang manatili ng isa sa mga tauhan, samantalang ang isa pa ay tumakbo papunta sa direksyon ng tunog. Sinabi niya sa iba na magpatuloy na sila at siya ay susunod na lang. Tinatawag siya ng kanyang kasama na maging matapang, dahil alam nilang ang kagubatan ay puno ng mga gutom na lobo at iba pang panganib. Habang tumatakbo ang tauhan patungo sa kagubatan, tumawid ang iba sa tulay na lubad, dala ang kaba at takot, ngunit nagpapatuloy pa rin sila sa kabila ng panganib. Ang eksena ay nagpapakita ng katapangan at dedikasyon ng mga tauhan, habang handa nilang harapin ang anumang panganib upang tulungan ang isa't isa. Matapos ang 100 taong pagkakatulog, nagising ang dalawang dambuhalang pirata, sina Brogy at Dory, kapitan ng Giant Pirate Crew. Hindi sila makapaniwala nang malaman nila mula sa pahayagan na sila, kasama si Yonko, Straw Hat Luffy, ay di umano'y umatake sa isla ng Egghead at sinunog ito hanggang sa abo. Hindi sila makapaniwala sa balita, isang kasinungalingan na ikinalat ng mga hindi nila kilala. Nag-atake tayo sa Egghead. Sigaw ni Brogy, gulat na gulat sa binasa. Bakit nila ikakalat ang kasinungalingang ito? Tanong naman ni Dory, hindi rin makapaniwala. Habang binasa nila ang pahayagan, nalaman nilang tumaas ang kanilang mga bounty. Ang presyo ng kanilang mga ulo ay umabot na ng 1.8 bilyong berries bawat isa. Ang kanilang mga pangalan ngayon ay muling nangingibabaw sa buong mundo matapos ang kanilang mahabang pagkawala. Nagising na muli ang Giant Pirate Crew, bulong ni Brogy, nakangiti, habang hawak ang wanted poster. Tumaas ang presyo natin. Habang humaharap sila sa panibagong hamon, dala ng kasinungalingang kumakalat, hindi sila matitinag. Alam nilang kailangan nilang linisin ang kanilang pangalan at patunayan na hindi sila ang gumawa ng krimen. Ngunit sa gitna ng lahat, muling bumangon ang takot ng mundo sa kanilang puwersa, ang mga dambuhalang pirata na handang muling maglayag at ipakita sa lahat na sila ay hindi basta-basta kayang baliwalain. Matapos malaman ni Brogy at Dory ang tungkol sa tumataas na halaga ng kanilang bounty, nag-isip sila tungkol sa pagbabago ng panahon. Noong araw, ang mga pinuno ay may halagang 100 milyong berries lamang sa kanilang ulo, sabi ni Dory, nagbabalik tanaw sa nakaraan. Ngayon, ang halaga ay umabot na sa 1.8 bilyon para sa mga pinuno ng Elbaf Warriors. Ang mga halaga ngayon ay ibang-iba na kumpara noon, dagdag pa ni Brogy, tinatanggap ang kanilang bagong posisyon bilang mga pinuno ng Elbaf. Habang nag-uusap sila, napagtanto nilang iba ang balitang umiikot. Si Luffy, ang kapitan ng Straw Hat Pirates, ay binibintangan ng pagpatay kay Vegapunk, isang napakahalagang siyentipiko. Habang pinag-iisipan nila kung kailan at paano nakunan ang mga larawan ng kanilang bounty, napansin nilang tila inuulit muli ng gobyerno ang kasinungalingan. As usual, tinutwist na naman nila ang mga pangyayari. Galit na sabi ni Dory. Alam nila na may mas malaking laro na nagaganap sa likod ng lahat ng mga akusasyon at mga maling kwento na ipinapalaganap ng world government. Marahil kinunan ang mga larawan ng nasa Egghead tayo, sabi ng isang tauhan, sinusuri ang sitwasyon. Ang WENP ay may mga kamay kahit saan, kaya't hindi na mahalaga kung sino ang kumuha ng mga larawan. Habang lumalala ang mga pangyayari, patuloy na nagtatawanan ang mga tauhan ng Straw Hat Pirates, hindi nababahala sa mga bintang na ipinupukol sa kanila. Wow! Sinubukan ba ninyo akong patayin? Tanong ni Luffy habang masaya niyang tinutokso ang kanyang mga kasama. Mga tauhan. Brogy at Dory matatapang na pinuno ng Elbaf Warriors. Straw Hat Luffy kapitan ng Straw Hat Pirates na binibintangan ng pagpatay kay Vegapunk.
Vegapunk isang mahalagang siyentipiko sa mundo ng pirata na biktima ng pagpatay.